Okay, magandang araw po sa ating lahat. Itong vlog na ito ay patungkol po ito kay Zaldico. May bago na naman siyang ibinulgar itong si Zaldico. Kung kahapon ang kanyang ibinulgar ay itong si Sandro Marcos, ngayon naman ay si First Lady Liza Araneta Marcos. So confirm natin lahat na silang mga pamilya, ayon kay Zaldico, lahat sila corrupt. Okay? So, itong si First Lady Liza Araneta Marcos ay na-shock po siya dito sa mga bagong isiniwalat ni Zaldico na nahuling korupsyon. Dito natin yan malalaman kung anong klaseng korupsyon ang ginawa ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kasali pala itong si First Lady. Ayon yan kay Zaldico at ipapakita ko ang video na yan at magre-react tayo, okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay si Bongbong Marcos rumesba kaagad. Nagpalabas po siya ng video kanina patungkol po kay Zaldico. Ang akusasyon naman ni Bongbong Marcos ay ito raw si Zaldico, ang kanyang abogado ay bina-blackmail raw siya. Okay? So alamin natin yan mamaya kasi i-play natin yung video ni Bongbong Marcos kung anong klaseng blackmail po ang ginawa di umano ng abogado nitong si Zaldico. Ayon yan kay Bongbong Marcos ha. At pangatlo nating pag-uusapan, maiba naman tayo, ay patungkol ito kay Kiko Barzaga. Si Meow Meow, okay? Na ito raw si Meow Meow na si Kiko Barzaga ay ginamit umano ang ethics complaint laban sa kanya, no? Para tanggalin siya bilang kongresista diyan sa House of Representatives. Alam naman natin kung sino yung mga nagsasabi ng totoo. Kasi itong si Kiko Barzaga lahat na lang ibinulgar lahat ng mga kabalastugan dyan sa Kongreso, siyempre galit sila kay Kiko Barzaga. Kaya gusto na nilang tanggalin bilang congressman itong si Kiko Barzaga kasi sagabal po ito sa kanilang trabaho dyan sa House of Representatives. Kasi yan ang nakukuha nila sa isang tao na hindi takot. Ibinulgar ang mga baho dyan sa House of Representatives. Wag na tayong maglukuhan. Alam naman natin na gaano po kabaho dyan yung House of Representatives na yan. Yan ang dahilan bakit galit na galit ang mamamayang Pilipino. Dahil sa the biggest, ayon nga ito dito kay ni Marcoleta, Senator Marcoleta, the biggest corruption scandal in the history of the Philippines. Tapos itong si Kiko Barzaga, lalapitan pa si Sandro Marcos. Lalapitan pa si Martin Romualdez. Sasabihin talaga harap-harapan na corrupt kayo. Yan ang ikinigalit nila dito kay Kiko Barzaga. So yan po ang ipapakita natin mamaya. Okay? Pero guys, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so, heto. Unahin natin itong video ni Zaldico. Totoo bang itong si First Lady Liza Araneta Marcos ay kasali rin
sa biggest corruption scandal in the Philippines. Heto po yung video. Pakinggan po natin ang latest video ni Zaldico. Heto, play. Ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Grabe. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Part 3 po ito ha. Nabanggit niya pinakakapangyarihang pamilya. Kapangyarihan nga sila. Pero ang taong bayan naman ay galit sa kanila. Kahit gaano ka kapangyarihan, kung galit naman sa iyo ang taong bayan, trapo ka rin. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. So, ibig sabihin, nung panahon ng kampanya ha, ay ginamit nila ang pera ng taong bayan para manalo ang mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Malokal man yan o manasyonal man yan. Sa nasyonal, nandyan sila ni Tito Soto at itong si Ping Lacson. Nakinabang rin sila. Kung totoo man ang sinabi nitong si Zaldico, ibig sabihin, nanalo itong si Tito Soto at itong si Senator Lacson sa tulong ng ninakaw na pera ng administrasyong ito ng Marcos. Kung totoo itong sinabi niya, parang gano'n na nga eh. Diba? Kasi utos po sa presidente, sabi niya, kailangan nila ng pera para sa kampanya. Tulungan yung mga local, yung mga sumusuporta ni BBM na mga mayors, mga governors, diba? At yung sa nasyonal naman, yung mga tumakbong senador, ang pera pa lang ginamit. Kaya pala, yung panahon ng kampanya, grabing bonggang-bongga. Nagtatanong lang tayo ha, kaya ba bonggang-bongga yung kampanya nyo? Halos lahat ng mga lugar na nandoon kayo nangangampanya ay bongga. Kumukuha ni Andrew kahit sino mga artista kinuha nyo. Ayun pala, nagtatanong kami, pera ba ng taong bayan ang ginasta nyo doon? Kasi kung itong sinabi ni Zaldico, yun pala. Pero alam nyo, sa totoo lang, yung sinabi ito ni Zaldico, ang sakit-sakit sa kapag merong makarinig na mga pobre nating mga kababayan, yung mga mahihirap nating mga kababayan na lumalaban ng patas, ganyan palang ginagawa ninyo. Halos nga yung iba dyan, halos magurgur na sila sa gutom, walang kain. Alam nyo, dito sa mundong ito, hindi po ito ang final destination natin. Dumadaan lang tayo dito sa mundong ito. Ewan ko na lang kung are you going to hell or you're going to heaven? Sa mga ginagawa nyong yan, hindi kayo nakokonsensya? Good luck na lang kayo. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. Imagine that one.
nagka-problema pa nga tayo sa mga bilihin dito sa bansang ito. Nagrereklamo na yung mga mahihirap kasi sobrang mahal ang bilihin. Pero yun pala, kayo pala ang dahilan kaya nagmamahalan yung mga pagkain natin. Hindi ko talaga maintindihan. Tumakbo, ibig sabihin, tumakbo pala sila para gawing negosyo itong pagiging presidente, pagiging first lady. Ganun ba? Nagtatanong lang kami, ha? Kasi iba kasi sa mga promises ninyo nung panahon ng 2022 campaign. Akala namin na iboboto namin kayo para magbago ang sitwasyon ng Pilipinas. Na uunlad sana yung Pilipinas sa pamumuno ninyo. Yun pala, mas lalong diniin nyo pababa ang bansang ito. Pero sabi nga ni Zaldico, sila lang ang nagkokontrol. Ito mga kampanya na ito na naghati-hati, sila ang nagkokontrol sa presyo. Kasi sa kanila yung pera lahat At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas. Tapos, ang argumento ni Auntie Claire Castro dito, ang buhok na naman ni Zaldico. Ganyan siya kagarapal at wala na kasi siyang argumento buhok na naman ni Zaldico ang kanyang pagtripan dyan. Why don't you argue on the matters discussed by Zaldico? Auntie Claire Castro. Sasabihin mo na naman yan, AI yan. Itong si Auntie Claire Castro, wala na, parang ikaw na lang yung ikaw na lang talaga yung katawa-tawa kung makikinig ka dito sa asong ito. Nahawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Liza. Linawin po natin, ha. Yang si Martin Araneta, kapatid yan ni FL Liza, na tinatawag na Liza Tanas Araneta Marcos. Kung matatanda ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Grabe. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Kaya pala sobrang mahal ang sibuyas at that time. Dahil sa kapatid. Sa anong tawag mo doon? Ginamit nyo ang bansang ito para yumayaman kayo. Kayo lang ang yumayaman. Wala kayong pakialam sa kalagayan ng bawat isang Pilipino, basta kayo lang ang yumayaman. Sinong hindi magagalit niyan na taong bayan? Siguro nga sa 2028, wala nang mananalo sa inyo. Sobra talagang pagsisisi ng taong bayan dito sa Marcos. Grabe. Meron nga mga nagsasabi na mas grabe at mas matindi ka pa sa tatay mo. Sila nagsabi niya na kung gaano kakurap yung tatay raw niya. Sila nagsabi niya, hindi ako Kung gaano raw kakurap yung tatay niya, halos triniple niya. Tinatlo pa niya. The most corrupt scandal ever in the Philippines. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Liza Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. So, bakit pinapatigil? Kasi mabubuking. Si Speaker naman, sunod-sunuran kay First Lady. So, parang maniniwala na naman tayo sa ibang mga vlogger na nagsasabi na hindi pala si BBM ang nagkontrol dyan sa Malacanang, kundi yung asawa.
Kaya pala under, totoo ba yan na itong si BBM raw, under ng kanyang asawang si F. Eliza? Kasi kung totoo itong sinabi ni Zaldico na tatawagan lang itong si Martin Romualdez ni Liza Araneta Marcos, talagang tuta itong si Martin Romualdez kay F. Eliza. Ganyan ba kapangyarihan yan si F. Eliza? Di ba? Sino yan? Asawa lang naman yan ng presidente. Hindi yan binoto ng taong bayan para siya ang maghari-harian dyan. Di ba? Hindi yan binoto ng taong bayan. Ang binoto ng taong bayan, si Bongbong Marcos, na nagsisisi sila. Tapos maghari-harian itong si F. Eliza. Tatawagan, uutusan itong si Martin Romualdez. Wow! Sobra namang pagkaabusado niya sa pagiging First Lady. Kung ako ni Martin Romualdez, hindi ako susunod sa utos ng isang babae na hindi binoto. House Speaker ka. Buti nga, si Martin Romualdez, at least binoto siya. Binoto siya ng sapilitan rin. Isa pa rin yan. Naging House Speaker kasi nanalo siya bilang kongresista. At balita hindi po galing ang source ko. Nabalitaan lang natin na nanalo lang itong si Martin Romualdez bilang congressman dahil sa pera. Dahil pinatatahimik yung mga kalaban niya sa distrito. Gaano yan katotoo? Nagtatanong tayo Yung mga kalaban raw ni Martin Romualdez sa kanilang lugar rin, pinatatahimik. Ewan ko na lang kung totoo yan na binabayaran o tinatakot raw. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero kung ganun man ang istorya, wala kang dapat ikapagmayabang kasi nanalo ka lang dahil sa pera. Di ba? Wala kang pride and honor ba? Na nanalo ako bilang presidente dahil mahal ako ng taong bayan. Nanalo ako bilang senador dahil naniniwala po sa akin ang taong bayan. Ganun. Nanalo ako bilang congressman dahil pinagkakatiwalaan ako ng aking distrito. Ganun. Di ba? Hindi yung nanalo akong congressman dahil mayaman ako, binabayaran ko ang tao. Nakakahiya, di ba? Tapos, meron tayong First Lady na inuutos-utusan lang ang mga government official. Remember the First Lady na pinahawak niya ang baso niya kay Cheese Escudero? Insulto yun kay Cheese Escudero. Cheese Escudero is the Senate President. Meaning you are the number 1 senador. So powerful ka. Tapos pinahawak ka lang ng First Lady na hindi man lang binoto ng tao yan. Di ano ang tawag mo doon? Yang First Lady na yan, abusado yan. Abusado. Sobrang disrespectful yung babaeng yan. Kaya pala, totoo nga yung sinabi ni Torre, ang mga adik raw ay pangit. Pangit raw. Hindi ko sinabing si Lisa yung pangit Marami raw. Sabi kasi ni Torre, pangit yung mga adik sa Malacanang, ang daming pangit raw. Sino kaya mga pangit dyan? Sa pagkakaalam ko kasi, maganda raw si F. Eliza. Okay, sige. Sige. Ito, patuloy pa tayo. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Di syempre, First Lady, powerful raw siya Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kaya nga nagtatako doon Imagine nung panahon po ni former President Duterte, ang bigas dito sa amin nag-range po yan ng 43, 46, minsan 49, halos umabot ng 50 yung talagang quality na bigas.
Nung biglang pumasok si BBM na presidente, biglang 63, 69, halos mag 70 pesos na. Yan pala. Kasi corrupt pala. Noong una hindi tayo naniniwala. Ngayon, na-connect the dots na natin bakit nagmahal ang bigas at that time. Pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, tapos kumukuha na lang tayo ng bigas sa ibang bansa. Wala silang pakialam. Sa yung mga natin, mga farmers natin, wala silang pakialam na gaganon yung farmers natin. Kasi makikipagkompetensya na yung mga farmers natin sa mga presyo ng bigas sa ibang bansa. Mura ang kuha nila doon. Dito, mahal yung sa kanila. Wala na. Nag-conflict yung presyo. Kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanonsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Eh siyempre, kung malaman yan ni F. Eliza, maimber na yan. Bang! Bakit ganito? Bang! Siyempre, si Bongbong Marcos, under rin, sunod-sunuran. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive.
Doon namin naintindihan kung bakit. Itong si Laurel, nabanggit yung pangalan mo. Magpa-interview ka na, Laurel, patungkol dito. Ipagtanggol mo yung sarili mo na hindi totoo itong sinabi ni Zaldico ngayon. Kahit ibinabana ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang makaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap. Inaabuso ang kapangyarihan, nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama nating hanapin ang hustisya para sa bayan. Diyos mabalos po sa Indogabos. Ang SOP. So, ito lahat ng mga nababanggit ni Zaldico na mga pangalan, magpaliwanag na kayo. Di ba? Kailangan namin ng paliwanag. Ang taong bayan po ay naghihintay kung ano ang response ninyo dito sa bagong revelasyon ni Zaldico. First Lady Liza Araneta Marcos, number 1. Ikaw yung number 1 na ibinuking ngayong araw na ito. Sagutin mo ito, magpa-media ka, magpa-interview ka. Kami ang nagpasweldo sa inyo dyan sa loob ng Malacanang. Lahat ng taong bayan, tax. Nagbabayad kami ng tax, buhis. Kahit nga dito sa pagva-vlog ko, nagbabayad kami ng tax. Lahat ng binibili ko araw-araw na mang-grocery tayo, kung nagpapagasolina tayo, lahat ng mga binibili natin sa kanto, sa tindahan, lahat yun may buwis, may tax na yun, lahat. May tax na lahat. So, meron po kaming karapatan, First Lady Liza Araneta Marcos, lumabas ka, mag-explain ka sa amin. Okay? Ano itong kalokohan na sinabi ni Zaldico? Huwag kang magtago dyan sa Malacanang, First Lady. Nag-demand po kami. Ang taong bayan, magdi-demand po. You explain this. You explain this. At heto naman, panoorin natin itong si Bongbong Marcos. Wala pang 2 oras o 3 oras, rumesba kaagad siya kay Zaldico. Ito naman yung akusasyon ni Bongbong Marcos laban kay Zaldico. Panoorin natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Hindi maganda yung araw namin. Huwag kang magsabing magandang araw. Every time na nakikita ka namin, hindi maganda yung araw namin.
Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At Akala ko ba merong 5,500 flood control? Bakit ngayon nagpapaliwanag ka na? Pahiya ka, no? Di ba? i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang... Ngayon nyo lang yan ginawa kasi binuking na kayo. Nung panahon na hindi pa kayo binuking, halos hindi nyo makancel-cancel yung passport niya. Ngayon na binuking kayo, saka nyo kinancel yung passport, saka nyo binawi yung mga air assets nila. Di ba? Manggagamit ka rin. Totoo ba yan? Na gumagamit rin kayo ng mga air assets ni Zaldico? May nabalitaan ako. Ewan ko lang kung totoo yan. 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay... na-frozen na raw yung asset. Paano kaya malalaman namin ng taong bayan na talagang na-freeze na yung asset na yan? Kasi kung puro lang kayo storya, wala naman kayong pinakita na talagang nag-freeze yung mga asset na yan, hearsay pa rin yan. Frozen para maibalik ang pera ng tao. Magpakita kayo ng ebidensya Sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH. Yung ICI na ginawa mo. Ikaw naman gumawa ng ICI na yan. Magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest. Kanino? Sa 8 congressman. Kanino? 8 congressman. Pangalanan mo na. Presidente ka, di ba? Bakit ka takot? Pangalanan mo. Di ba? Na may-ari ng mga construction company. Huwag yung puro tayo salita-salita. Na may kakasuhan na ng mga congressman, bla bla bla, pero wala ka namang binigay na mga pangalan. Weak leader. Tingnan mo yung yung mata mo. Matulog ka na kasi parang pagod ka na. Pagod ka na. Matulog ka na. Na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail. Kayo po ba'y maniniwala dyan? Na bina-blackmail raw sila ng abogado ni Zaldico. Kung matino ka na ordinaryong tao tayo, no? Ikaw, matinong tao ka, presidente ka ng Pilipinas, you are the most powerful government official in the Philippines or the most powerful man in the Philippines. Iba-blackmail ka ng isang abogado lang? I mean, Mr. President, maniwala ba kami dyan? Di ba? Dapat ka bang papaniwalaan dyan na bina-blackmail ka? I don't know pero ako sa sarili kong opinion, in my own analysis po, hindi po wala sa hulog na iba-blackmail ka. Sino ba yung abogado na yan iba-blackmail ka pa? Diba? I mean, you have all the... paano ka... ang tanong ko sa'yo, paano ka bina-blackmail? Tumawag sa telepono mo? May telepono ba siya sa'yo? Sa pagkakaalam ko, mahirap makipag-communicate sa isang presidente. Hindi nga basta-basta makakuha ng cellphone number ng isang president.
That is very delicate, no? Hindi basta-basta ini-expose ang contact number ng isang presidente na para i-blackmail ka. Hindi naman siguro kami tanga, taong bayan, na maniniwala kami dyan. Ay nako, Mr. President, ewan ko na lang. Kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na. I don't negotiate with criminals. Ano ka? Nagtatanong lang kami, ha? Ayaw mong makipag-negotiate sa mga kriminal, di ba? Ano ka? Yung asawa at anak mo na nabanggit ni Zaldico, ano yun? Ay, nako. Sobra namang nakakatawa ka, Mr. President. Ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Tinakot pa niya si Zaldico. Huwag mong takutin si Zaldico, Mr. President. Kung tunay ka na lalaki, huwag mong takutin. Humarap ka. Ha? Magdebate kayo ni Zaldico o harapin mo sa korte si Zaldico. Yan ang tunay. Hindi yung kasi alam mo, you have all the power because you're the president, o tatakutin mo. Di ba? Patunayan mo ngayon sa taong bayan na mali-mali itong sinabi ni Zaldico. Sa pagkakaalam ko, Mr. President, si Zaldico may ebidensya. Laging nag-i-expose ng ebidensya sa kanyang social media. Ikaw, anong ebidensya mo? Puro naman laway yung pinapalabas mo. So, mas kapanipaniwala si Zaldico kung sa ganon. Magpalabas ka rin. Kung meron kang dokumento na nagpapatunay na si Zaldico po ay nagsisinungaling, magpalabas rin kayo. Kasi pagdating doon sa korte, labanan niya ng mga ebidensya kung sino ang kapanipaniwala. Di ba? So ngayon, isa pang problema, itong si si Meow Meow na si Kiko Barzaga, naniniwala siya na itong mga ethics complaint na ibinabato ngayon ng House of Representatives sa kanya ay ito raw isa sa pagtanggal sa kanya sa pagiging congressman. Kasi tatanggalin na siya. Ang mga sa akin ethics complaint. Ipa-ethics complaint na pala yung isang taong nag-e-express lamang po sa kanyang galit sa nakawan sa House of Representatives. Kasi sa paniniwala ko, itong si Kiko Barzaga, nag-ingay ito dahil nagalit siya sa mga korupsyon na nangyari, di ba? Yan nga totoo yung sinabi nila na yung mga matitino na mga government official sa bansa natin, yun pa yung makukulong at matatanggal. Pero yung mga magnanakaw sa gobyerno natin, yun pa yung mga paniwala nila ay hindi makulong. Baliktad ang Pilipinas. Kaya, yung mga matitino, tingnan niyo yung mga matitino, former President Duterte, isang presidente na hindi takot na nilinis niya ang dumi ng Pilipinas. Anong nangyari? Nakulong. Nakulong dahil mabuting tao. Nakakatawa. Hindi ko pinagtawanan si Duterte, ha. Nakakatawa po sila, itong mga kalaban. Kasi yung matitino, yung kinukulong. Si Attorney Harry Roque, na in-expose lagi itong administrasyon na ito, ang mga kabalastugan. Anong ginagawa? Humanap ng asylum dahil
punteriya rin siya ng gobyerno. Ikukulong rin siya. Si Kibuloy na laging tumutulong sa mga mamamayan Pilipino na mga kita ko naman yung programa ni Kibuloy, laging namimigay yan ng tulong sa mga tao sa bukid doon, di ba? Tapos ini-expose ni Pastor Kibuloy yung mga kalaban ng gobyerno. May malasakit. Anong nangyari? Kinulong nila. Di ba? Pero sa bagay, hindi man government official itong si Kibuloy. Critic man ito ng kinulong nila kasi imagine na-dismiss na yung kaso ni Kibuloy doon sa sa Amerika. Kasi walang katuturan eh. Tapos binuhay dito sa Pilipinas para lang makulong siya. Si Hontiveros. Galit na galit yan kay Kibuloy. Ganito, nakakatawa nga itong Pilipinas na tayo, no? Sad tayo na nakukulong itong mga taong ito, pero nakakatawa ang pinanggagawa ng nakakatawa sila ba na opposite yung nangyari. Ewan ko na lang ano siguro ang what is good or bad para sa kanila. Ito yung interview nitong si Kiko Barzaga. With the ethics complaint, I heard there was a closed-door ethics hearing yesterday. How did that go? Yesterday, no. Was it yesterday or it was the one I attended was last week. Yesterday, last week, okay. I have filed for a motion to reschedule it since my legal advisor was sick. So then, what happened last week is that I made the motion to open it to media, though the motion was denied. And then afterwards, it was just regular closed-door meetings. I don't really know why it's a closed-door meeting or what purpose they have of keeping it closed. But in any case, how did that go? Just the usual ethics complaint, according to their plan. What does that mean? Well, they plan on removing me from Congress within the next few months, or within maybe this month. So how did the hearing go nga? Like so I'm assuming Congressman Ronnie Puno was presiding? No, Ronnie Puno was not present. Okay. The ethics committee chairman is Chairman Abalos. Okay. Nephew of former DILG Abalos. And then afterwards, we just discussed. We made motions on when the hearing would be and which witnesses to call, though some of the witness that I claimed was denied. And then afterwards, it was supposed to be yesterday, but now it would be scheduled for tomorrow. How many more hearings are you going to get, do you know? I'm not really sure. It depends. Before they make a decision? Yeah, they want to finish it before session adjourns on December. And to be clear, the charges against you are inciting to sedition and? No, that's not for the ethics complaint. The ethics complaint is regarding my online postings against Marcos. So they Yes. didn't tackle the inciting to sedition part, just the bits about your posts Yes, online. since a complaint can't really be made there yet, since it's only up for preliminary investigations and then eventual hearings. As long as there's no verdict, nothing can still be made on that, since there's always the presumption of innocence. Yeah. Well, I guess they pulled up a lot of your posts. Yes. On the president, on the sitting members of Congress, on the sitting cabinet secretaries. Specifically, ano ba in charge? I'm not sure. Maybe it's just the general... Making lewd posts, is that it? Or making... yes. Accusations? Just the accusations. So the problem is, some of the posts as we saw from Chairman Puno's previous press release, was that they were made before I was a sitting congressman. But the ethics committee are still using that as evidence. So that's something you can question legally. Well, I don't think we can, because there's separation of powers, and it's a legislative body fixing itself, or what's the proper term for Right. this? But I think it's regulating itself. Oh, self-regulatory body. But I think some of the lewd posts you allegedly made were when you were already a congressman, correct? Yes. Okay, so you admit to that? Yeah, I admit to that. Though there are no laws violated, it was made with the mutual consent of
myself and the people involved, and it is within protected speech and expression. But you are a sitting congressman. You don't think that you should be held to a higher standard in terms of, your public behavior? Though higher standard is based on subjective terms, a congressman does not forfeit any of his rights to free speech and expression upon assuming his position as a representative. You don't. Well, But, you think it's just maybe a separation of generations that a boomer doesn't understand what a Gen Z is like? Do you think it could just be that, or because earlier Well, it you could were be that. hinting at a plan? Yes, they do have So, a plan. how do you know that Since there's the a plan? sentence would be expulsion, and they would need around 2/3 vote of Congress. They plan to do that by the second week of November, which is when majority of Congress would be there for the final day of the year. You mean December? So it I mean goes December, to- yeah, December. And he also revealed that apparently your mother had asked him, the leadership, to give you fewer responsibilities. What do you say to that? Well, I always state, everyone would want less responsibilities because less work is definitely better. And secondly, if they believe I'm unwell, then that's free for them to decide. That's for them to decide. Though there are no things linking me to being mentally unwell. Oh, about those also, the statements about the drug abuse of the Marcos family. That one was not me. Yes, that was Senator Amy Marcos. So, but what do you know about it? Well, I know from. Okay, this one Okay. This one is more of hearsay, though one of my friends, who's also a friend of one of Marcos's children, has revealed to me that there are usage of drugs there. but- Though it's something that I still have to Grabe. confirm. And as you said, hearsay. Pawi had one last question. No, just wanted to ask about if you have any of those first-hand experiences yourself, because you are a neophyte lawmaker. I mean, what have you observed in the early months of being a representative over at the lower house? Did you really witness firsthand these buy and sell of projects, insertions? Committees here and there, or wala na? Okay, I could show you. If I show you like a video, pictures, everything, and then I bring it to court, nothing will still happen. We already know what justice system we have here. Okay, so yun po ha. Kilala naman natin itong si Kiko Barzaga na critic talaga ito ng Administrasyong Marcos. So siguro, nasasakta na siguro ang administrasyon, tapos hetong mga kaalyado ng administrasyon dyan sa House of Representatives, baka analysis lang natin, pwedeng inutusan sila ng administrasyon. Gawa nyo ng paraan, tanggalin nyo itong congressman na ito. Sagabal ito sa mga plano natin. Nag-iingay. Kasi mas pinapaniwalaan pa itong batang ito compare sa kanila. Di ba kaya walang utos, walang utos galing sa administrasyon. Pero ang mga kaalyado dyan sa House of Representatives may utang na loob sa administrasyon. Baka may ganun ba? Ito naman po ay mga analysis. Posibleng ganun. Na nagpasipsip rin sa administrasyon. Di ba? Ito lang masasabi ko. Kayo dyan, mga congressman sa House of Representatives, kung sa tingin ninyo na relevant pa ang kumakampi tayo sa administrasyon, mukhang mali kayo. Kung ako pa sa iyo, ito lang yung advice ko sa mga kongresista dyan sa House of Representatives. Kung ako pa sa inyo, magpasipsip na kayo ngayon pa lang, magpasipsip na kayo sa kampo ng mga Duterte. Kasi sa 2028 po, malakas po ang Duterte. Marami na po ang nag-pre-predict niyan. Kasi kung mag-stick kayo sa mga Marcos, wala na kayong future sa politika. Marami na, ang dami ng mga natalo sa politika dahil kinalaban nila ang mga Duterte. Now, you better think twice.
kayo mga politicians dyan, kung hindi kayo mag-shift, no? Oh, you better, ano. At tayo namang taong bayan, kung sa tingin natin, itong government official na ito ay kumampi kay Marcos, at ngayong panahon sa 2028, bumalimbing ito, huwag niyong iboto rin. Yan ang payo ko sa iyo. Mag-ingat po kayo sa mga kandidatong balimbing. Yan po ang isa sa mga dahilan na bumabagsak po ang bansa natin. Yung mga walang sariling interest lang po ang alam niyan. Hindi yan marunong magserbisyo sa taong bayan. Punta na po tayo sa mga taong tunay na magserbisyo. Kasi yung mga balimbing na yan, kagaya ni Lacson, itong si Tito Soto, mga balimbing yan. Kaya laging nananalo. So, I hope naman, tayong taong bayan, na we should learn our lesson. Huwag na tayong, dahil yan po ang nagpahirap sa atin, yung balimbing na yan. Sarili lang ang iisipin yan. Manalo lang sila. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Don Mar TV, ano sa tingin ninyo? Sino ang papaniwalaan nyo? Si Zaldico o si Bongbong Marcos? Dahil pareho na silang nagsalita. Naniniwala ba kayo na kasali sa korupsyon itong si First Lady Liza Araneta Marcos? I-comment nyo dyan sa ating comment section kung ano ang opinion nyo dyan. Okay? Don't forget, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga audience ko na first time nanood sa aking channel, if this is your first time at nagustuhan nyo ang ating talakayan, mag-subscribe na po kayo. Walang bayad ang subscription, libre lang yan. Updated ka pa sa ating mga balita. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas! God save the Philippines. Laban lang po tayo ha, hindi tayo susuko.